para sa kanya. Mas posible raw kasing maglunsad ang DOJ ng panibagong investigasyon sa Dacer Corbito case sa halip na iapil ang desisyon ng Court of Appeals na nagbasura sa pagsangkot kay Lacson sa kaso dahil sa kawalan ng probable cause. Ang sunod na tututukan ay si alias Bigote na binanggit ni Cesar Mancao sa kanyang February 2009 affidavit na may kinalaman sa Dacer Corbito murders. Wala pang sagot si Lacson sa hamon na pangalanan ang mastermind, pero palaisipan daw sa kanya kung bakit mainit aniya sa kanya ang DOJ. Wala naman kaming masamang tinapay sa isa't isa, no? Wala naman kaming away. Git pa ni Lacson, sakali magkaroon ng reinvestigation, hindi na raw siya pwedeng isama rito. Hindi na niya pwedeng gamitin yung nag-iisang ebidensyang ginamit sa akin, nagamit na yung affidavit ni Cesar Mancao kasi trust na yun eh. Pero bukod sa nalalaman ng senador sa Dacer Corbito murders, interesado rin ang DOJ na alamin kung sino-sino ang kumanlong kay Lacson sa mahigit isang taon niyang pagtatago. It strikes at the very integrity of our institutions. And several institutions are potentially involved. You know, the law enforcers, PNP, NBI, they were unable to track him down. May jurisdiction ba tayo doon sa ibang bansa para kasuhan ng harboring criminal yung sinasabing o yung mga nag-aruga sa akin? Parang wala. So, paano ngayon yung sinasabi niyang is it legally possible for DOJ to run after those people? I don't think so. Ayon naman sa palasyo, naiintindihan daw nila kung bakit gusto ng DOJ na alamin kung saan nagbunta si Lacson dahil nasa ilalim nito ang Bureau of Immigration. Gayunpaman, how can you compel someone if he doesn't want to say it? I mean, short of a subpoena, short of a compulsory process, you know, it's up to the good senator to reveal what he wants to do. So, if he wants to reveal it, it's up to him. para sa unang balita, Chino Gaston reporting. Dating AFP Controller Jacinto Ligot pinalaya na ng Senado matapos makulong ng 5 araw. Ginisa naman ng mga senador ang kanyang misis na si Erlinda sa kanilang pagharap sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Narito ang report ni Marie Zumali. Di gaya sa mga nakalipas na pagdinig kung saan paulit-ulit niyang ini-invoke ang right against self-incrimination, mas naging maluwag sa pagsagot si Mrs. Erlinda Ligot sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Inamin niyang madalas siyang bumiyahe abroad, pero wala raw siyang gaanong ginagastos dito. Hindi rin daw niya alam kung sino ang kalimitang nagbabayad ng pamasahe at hotel sa 43 biyahe niya sa iba't ibang bansa nung nagsilbing AFP Controller ang kanyang asawa. Sa mga biyahe, madalas daw niya makasama si Dara, na ang ibig sabihin ay auntie o tiyahin sa Kapampangan. Hindi pinangalanan sa pagdinig kung sino si Dara, na siya raw nagbabayad ng kanyang pamasahe minsan. Pareho po pinag-compare niya po ba? Hindi ko po kasi maalala po. Pinag-compare ko talaga. Kung kailan kayo sabay umalis at kung kailan kayo sabay bumalik, pinag-compare ko talaga. Opo. Kung pinag-compare niyo po, siguro po. Ha? Kung pinag-compare po ninyo, siguro po. Alam mo, huwag mo na lang kami pagtawanan dito. Dahil we mean serious business here, Mrs. Ligot. I'm sorry, Your Honor. Tinanong din sa pagdinig kung ano ang sadya nila sa Amerika. Nagbebenta po kasi si Mrs. Si Dara. Dara. Kung magsha-shopping po kami, Giordano lang po binibili namin. Kinumpirma rin ni Mrs. Ligot na siya at ang Erlinda Yambao ay iisang tao lang. Lumabas sa mga dokumento na noong 2004, ibinenta ni Erlinda Ligot sa isang Erlinda Yambao ang isang bahay sa Amerika. Kinwestiyon naman ni Senador Franklin Drilon si Mrs. Ligot kaugnay sa 2 investment bonds nito sa Deutsche Bank na aabot sa katumbas na 13 million pesos. Bukod pa yan sa higit sa 4 na iba pang investment bonds. Ang alam daw ni Mrs. Ligot, pinsan niyang may-ari ng bonds. Sir, pwede po bang makita yung record po para maano ko kung nasa akin pong pangalan yan? Oo, nasa pangalan mo eh. Talaga po? Opo. Oo, nagugulat ka, no? Opo. Dinideny ko po yan, Your Honor. Isang bagong testigo naman ang inilabas ng Senador Jinggoy Estrada para patunayang may fund conversion sa AFP. Sabi ni dating Budget Dispersing Officer retired Colonel Romeo Mateo, aabot sa 150,000 pesos ang kickback niya sa kada conversion. Kumita ka ba dyan nung budget officer? Oo naman, sir. Hindi ko may tatago, sir, yan. Dahil there is a certain percentage, sir, na iniiwan sa amin. Proud ka pa na kumita ka. Oo, yes, sir. Bago nagsimula ang pagtatanong, humingi ng paumanhin ang mag-asawang Ligot sa mga senador sa di pagdalo sa huling hearing noong Huwebes. Kailanman ay hindi ko inisip na bastusin ang ating Senado. Ako po ngayon ay umaapila sa inyo na sana ay palayain na sapagkat
hindi po ako nagsisinungaling. Sa pagtatapos ng pagdinig, pinalaya na rin ng Senado ang dating AFP Comptroller matapos ang 5 araw na pagkakakulong. Para sa unang balita, Marizo Mali reporting. Malawak ang kilos protesta ng mga jeepney operator. Kasado na bukas. At Charlie Sheen gustong ipalabas ng live sa telebisyon ang pagdinig sa kanyang lawsuit laban sa producers ng 2.5 Men. Huwag pa huli, tutok lang sa unang balita. Kay saya ng umaga kapag kasama ang unang hirit barkada at CDO Ulam Burger. Can afford mag-beef ngayong payday. Can afford ang saya. Your style, your way. American Standard. Makitambay na sa tahanan ng unang hirit kasama ang American Standard. Jennifer, ang gusto natin, may Chlorella growth factor na tumutulong sa ating pagtangkad. Meron din itong taurine at lysine na tumutulong magpaganot magbigay sa atin ng lakas. Ano bang nilalaro nyo? Spread the word, tangkad, sigad, Jennifer! Ang pagiging ina at pagiging aktres, hindi nagkakalayo. Johan, kain na. Merong drama, Cheese dog! merong aksyon, Cheese dog! meron ding romance. Cheese dog! Puro paborito ang kinakain. Paano na ang nutrisyon niya? Ang bagong katuwang ko? Lactum. May mga essential nutrients from the food pyramid to help make you a 100% nourished kid. At ako, 100% panatag. Lactum, ang mas affordable na 3+ milk. Bili na! Nag-diet drinks ka, pero kumakain ka ng fatty food. Buhay Pinoy, patay ang atay. And you won't even know until it's too late.